Isang magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating channel. Sama-sama po nating pakinggan at panoorin ang content na to ni Solidong Kaalaman para malaman po natin kung ano ba talagang dahilan kung bakit inaresto ang dating presidente Rodrigo Duterte. Inaanyayahan ko po kayo lahat, maka DDS man kayo o maka BBM o kung ano man po ang kulay na inyong nirerepresenta sa inyong mga buhay-buhay dito po sa politika sa Pilipinas, no? Ang title po nito, bakit sa ICC lilitisin si Duterte at hindi sa Pilipinas? China, bistado ang ugnayan kay Digong. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa channel ni Solidong Kaalaman. Nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag niyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Bakit nga ba ipinaaresto ng ICC ang dating Pangulo? At bakit pumayag ang administrasyong PBBM sa hakbang na ito? At ano ang naging papel ng China upang tuluyang gumuho ang malakas na impluwensya sa Pilipinas ng dating Pangulo? Ayon sa kasalukuyang administrasyon, ang pagkakaaresto kay Duterte ay bahagi ng kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, kung saan ang Interpol o International Criminal Police Organization ay isang pandaigdigang organisasyon na tumutulong sa mga bansa sa paghahanap, pag-aresto at pag-extradite ng mga kriminal na may international na warrant. Kaya't sa madaling salita, ang sinumang bansa sa mundo na may pinaghahanap na tao ay maaaring makipagtulungan sa mga bansang kasapi ng Interpol upang agarang mahuli ito. Kaya't sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa organisasyong ito ay mapangangatwiranan ng Pilipinas na hindi sila direktang nakikipagtulungan sa ICC dahil may sariling batas at hudikatura ang Pilipinas. Kaya't hindi kinakailangang hayaan ang dayuhang hukuman na manghimasok sa bansang ito, lalo pa at ang kasalanang ipinapataw kay Duterte ay kasalanan nito para sa mga Pilipino. Pero dahil nga sa Interpol ay magagawa ng ICC na makuha si Duterte mula sa Pilipinas at ang kooperasyon na ito ng kasalukuyang Pangulo ay malinaw na makatutulong sa administrasyong ito upang maiwasan ang mga posibleng kabiguan at kaguluhang maaaring mangyari sa bansang ito. Malinaw kasi na kung sa Pilipinas lilitisin ang kaso ay mahihirapan ang bansang ito na papanagutin ang dating Pangulo dahil ito ay may napakalakas na impluwensya sa napakaraming matataas na opisyal ng ating gobyerno. Bukod pa riyan, mahatulan man si Digong sa bansang ito, ay mas madaling makagagawa ng mga kilos protesta ang mga taga-suporta nito na maaaring mauwi lamang sa karahasan. Napakalinaw po ng sinasabi ito ni Solidong Kaalaman, no, na pag dito sa Pilipinas po nilitis o nabigyan ng pataw na parusa itong si ex-President Duterte, ganyan po ang mangyayari, magkakaroon po ng mga kilos protesta. Alam niyo na po yan, no? Sa mga nangyayari na po, paulit-ulit na po nangyayari yan sa ating bansa, sa mga nakaraan pong mga administrasyon pong dumaan sa ating history ng ating bansa. At kasi po hindi biro ang kanyang kaso, no? Crimes of humanity, no? Humanity, yun po, no? Kasi po napakarami, allegedly, no, ng pinatay nila na Pilipino, no, 30,000 mahigit. Yun po yung nasa tala, no. Kaya yun po ay hindi po biro. Kaya po sa ICC na po ang bagsak ng kaso nito ni ex-President Duterte. Pakinggan pa po natin, panoorin. Na maaaring magdulot ng kahirapan sa mas maraming Pilipino, kung kaya't bagamat may karapatan ng Pilipinas na sa bansa litisin ang kaso ng dating Pangulo, ay malinaw na mas makabubuti sa administrasyong ito na makipagtulungan na lamang sa Interpol upang sa ICC na litisin ang kaso. Tama. Kung saan sa paraang ito ay malinaw na walang magiging direktang kinalaman ng administrasyong ito. Tama. Kung ano man ang maging hatol ng ICC sa dating Pangulo. Kumbaga neutral, no. Kumbaga pag sa ICC kasi walang ano diyan, walang palakasan, walang hindi mo maiano yung kapangyarihan mo, 'di ba? Alam naman po natin, no, real talkan po tayo dito na hanggang ngayon po ay sobrang makapangyarihan ni ex-President Duterte. Hindi nila magagawa yon yung mga bagay na iniisip natin.
no, na sinasabi rin dito ni Solidong Kaalaman. Doon po sa ICC ay patas na yung pagdinig ng kaso niya, mailalahad niya doon lahat ng ebidensya, makakounter niya yung mga ebidensya sa kanya. Ganun po, no, at hindi po kailanman madidiktahan ang batas, no, para napakaganda po talaga nun dahil sobrang normal o ordinaryong mamamayan lang siya sa ICC, hindi po siya ex-president. No, ganun po ang ituturing sa kanya. So patas po. Walang maiimpluwensyahang husgado, walang maiimpluwensyahang kahit sinong tao na involved sa pagdilitis ng ex-president. Ganun po 'yun, kaya napakahusay po nun, no, na doon po siya litisin. Para po yung mga naman na biktima ng EJK ay meron din silang pangahawakan na totoong mangyayaring hustisya. 'Di ba? Kasi po lalabas po ang katotohanan diyan kung talaga bang may kasalanan ng ex-president o wala, 'di ba? Ang ICC po ang makakapag-judge niyan o makakapagbigay ng pataw kung siya ba ay guilty o hindi. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ng kalagayan ng dating Pangulo na noon na hinahangaan ng mas maraming Pilipino? Noong panahon kasi ng kanyang pamamahala ay labis na humanga ang mga Pilipino noong mapatunayan nitong maaari palang malinis ang Manila Bay na noon ay tila isa lamang tambakan ng basura sa rehiyong ito. Bukod pa riyan ay mabilis niya ring tinapos ang issue ng naglagbala sa NAIA na hindi nagawang walisin noon ng administrasyong sinundan niya at sa pamamagitan ng malakas niyang impluensya ay napapayag niya ang Korte Suprema na maipalibing ang labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani noong panahon niya. Real talk po yan, no? Lahat po ay marami pong magagandang nagawa ang ex-president Duterte. No, hindi po natin pwedeng i-sugarcoat yan na walang ginawang maganda yan. Napakarami po. Marami po siyang nagawang maganda. Pero bukod po doon, ayun nga po, no, nasira po siya ng dahil po sa war on drugs. Doon po talaga. Kasi po, kung tutuusin po, no, kung kayo po ay Kristiyano o kayo po ay Katoliko, hindi po makatao ang pagpatay. Lalong-lalo na po, hindi nabigyan sila ng due process. Di ba po? Real talk po, alam nyo na po yun, no? Kung anong ibig ko sabihin. Wala pong due process yun kasi bigla ka na lang babawian ng buhay. Ganun po yun eh. Walang due process at marami po. Real talk lang po tayo, no? Pasensya na po sa mga baka Duterte, no? Real talk po, nawalan po sila ng due process at talaga pong umabuso ang kanilang sistema nung tokhang. Alam niyo na yan, no? Na marami pong mga inosente ang nadamay. Real talk po at hindi po biro yung number, no? Numbers ng mga namatay, 30K mahigit at marami pa po tayong ibang hindi alam kung nadagdagan pa po ba 'yon. 'Di ba? Kaya ito po talaga, no? Real talk, maraming nagawang maganda itong si Duterte, pero marami rin siyang hindi nagawang maganda. Lalong-lalo na po doon sa mga nadamay sa Oplan Tokhang. At ang drag on war nito na nagpapakita kung gaano ka-strikto at kalakas ang pamamahala ng administrasyong ito. Ilan lamang ito sa mga bagay na nagpalakas ng gusto sa pangalan ng dating Pangulo na magpasa hanggang ngayon ay hindi maitatangging hinahangaan ng napakaraming Pilipino. Gayunpaman pagkatapos ng kanyang termino ay lumutang ang pagiging malapit nito sa komunistang partido ng mga Chino. Ayun na. Isang bagay na nagugat sa simula ng pagbagsak nito dahil nang manungkulan si PBBM ay sinubukan itong igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China. Ayun kasi pasensya na, no, sa mga nanonood ng mga maka Duterte. Ayun po kasi ang real talk, no. Kasi kung iisipin nyo, kung ikaw ay Pilipino, 'di ba? May paninindigan ka dapat ipaglaban ng iyong bansa o ang iyong teritoryo, ang iyong EEC, ang iyong soberanya. No, ganun dapat. Pero ito kasing si ex-president Duterte ay pro-China. Real talk po tayo, no? Pro-China po siya. Alam na po yan. Wag na po tayo mag-ano rito. Pro-China po talaga itong si ex-president Duterte. Kasi hindi mo siya makikitaan ng pangil, no? O kung gaano siya sa war on drugs, di ba? Ganon siya, grabe. Para siyang leon. Di ba? Na lumalaban sa kapwa nating Pilipino. No, ganun siya. Na yung batas talaga niya, masusunod ganyan. Pero pagdating po kasi sa China, yun nga po yung mga sinasabi niya noon, di ba? Hindi daw natin dapat kinakalaban ng China, dapat kinakaibigan po natin ng China.
Dahil nga po, takot nga raw po siya dahil 6 minutes lang daw po, no, isang pindot lang po daw ng China at yung missile po ng China ay malapit lang papupunta sa atin at mapupulbos po literal ang Pilipinas. At yun nga po yung mga biro pa niya na gawin na lang daw tayong probinsya ng China. Yun po kasi yung masakit na katotohanan doon eh. Di ba po? Kaya doon din po nagkaroon ng bahid ang pamamahala ni ex-President Duterte. Pakinggan pa po natin. Isang bagay naman na labis hinangaan ng nakararaming Pilipino. Tama. Subalit hindi kailanman nagbigay ng suporta ang mga Duterte sa laban ng administrasyong ito laban sa komunistang partido. Sa halip ay tila nga naging mouthpiece pa ng China ang kampo ng mga Duterte laban sa Pangulo. Saka 'di ba, minumura nga rin ni ex-President Duterte ang Amerika noon. 'Di ba? Alam niyo na po 'yan, no? Hindi ko na kailangan pang ipakita sa inyo yung mga video na ginawa talaga ni Duterte yan. Marami po eh, kahit po ang Santo Papa, minumura niya. 'Di ba? Kahit mismo ang Panginoon, ang Diyos, minumura po nito ni ex-President Duterte. Saan ka makakita po ng ganong klaseng tao, no? Bagamat siguro ay hindi po Kristiyano o hindi po Katoliko itong si Duterte, hindi po natin ma-assure kung anong kanyang relihiyon, di ba? Pero sabi nga nila, no, do not hate what you don't understand. Wag mong i-hate ang mga bagay na hindi mo saklaw, di ba? Ganun po yung kasing ginawa niya, marami pong ebidensya mismong sa bibig niya galing, di ba? Kaya yung pagpapaliwanag po dito ni Solidong Kaalaman ay solid po talaga. Sobrang ganda ng kanyang pagpapaliwanag, no. Alam ko po, medyo hindi po masisikmura ng mga pro Duterte, no, na mga makakapanood po nito ang video na to at ang mga komentaryo ko rin po dito. Pero po, mas maganda pong panoorin nyo na lang po ng maigi at sana tanggapin nyo ang katotohanan na ito po talaga ang pangyayari at ang mga nangyari at ginawa ng ex-President Duterte. Laban ng administrasyong ito laban sa komunistang partido. Sa halip ay tila nga naging mouthpiece pa ng China ang kampo ng mga Duterte laban sa Pangulo. Kaya naman dahil dito ay mas dumami na ang nagalit sa dating Pangulo. Kung kaya't mas naging matunog at naging mas malakas ang posisyon ng mga kalaban nito. Bukod pa riyan, dahil sa labis na kumpiyansa ng dating Pangulo, ay siya na rin mismo ang naging daan upang magkaroon ng pagkakataon ng Interpol na siya ay maaresto dahil sa paulit-ulit niyang pahayag na sagot niya ang lahat ng krimeng naganap sa war on drugs na noon ay pinatupad nito. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Isang pahayag Saka ito yan no? Actually, hindi na nahihirapan po ang Interpol o ang ICC na mag-gather mismo ng mga ebidensya laban po dito sa ex-President Duterte. Dahil mismo sa kanya na po nanggaling lahat. No, hindi na po kailangan pong matinding research po ng ICC. Dahil ang daming ebidensya na kumalat po dito sa internet na mismo sa bibig niya po nanggaling. No? Lalo na po sa mga gantong session, no? Sinasabi talaga niya na ako ang sisihin nyo. Tapos yung pangmatindi na hinahamon pa niya mismo ang ICC, no, na naiinip pa daw po siya, no, na hulihin siya ng ICC. Kaya ayun po, no, ang ICC kumilos na at alam nyo na nung wala na talagang power itong si ex-President Duterte kasi hindi na nga po siyang presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, na doon na, no, may pagkakataon ng magbigay o magsilbi ng warrant of arrest ang ICC dito kay ex-President Duterte. Tandaan nyo po, no, hindi lang po tayo sinisingular dito, no, hindi lang po si ex-President Duterte ang ginagawan po nila ng ganito. At hindi lang si ex-President Duterte ang may kaso sa ICC. Kahit po si Putin at si Netanyahu, meron pong kaso sa ICC. Hindi lang po kasi sila pwedeng basta hulihin dahil nasa posisyon pa sila. Tandaan niyo po yan, no? Wag po kayong magtatampo sa ICC o kung kanino man na bakit si Duterte lang yung ginanyan, bakit yung iba hindi naman ganito. Pati po si Putin at si Netanyahu, meron po, no? Nakaupo pa kasi sila kaya hindi po sila mahuli-huli ng ICC. Pero kapag yung mga yan ay bumitiw sa kanilang mga posisyon o natapos po ang kanilang termino, yun na po, huhulihin na po rin sila
ng ICC. Real talk po yan, no? Sana po yung mga pro Duterte dito na makakapanood ay tapusin nyo po ang video, no? Although alam ko pong masakit po sa inyo to, itong video na to na nilalahad sa atin sa Solidong Kaalaman. Pero para po malinawan po kayo, no? Huwag nyo pong isarado yung mga isip nyo nang dahil lang ang pro Duterte kayo o talagang gustong-gusto nyo si ex-President Duterte. Sana matauhan kayo para malaman nyo kung bakit nangyari ito sa inyong presidente. I take that responsibility of their actions. Isang pahayag na naglalarawan na mahihirapan ang gobyerno na kasuhan ang bawat opisyal ng gobyerno sa mga extrajudicial killings noong panahong ito dahil nga sinasalo ng dating Pangulo ang mga naging aksyon ng kapulisan noong mga panahong ito. Isipin nyo, no? Yung sinabi ko kanina, no? Crimes of humanity. Humanity. Kasi sobrang dami. 30K mahigit po ang naging sa EJK. Real talk po yan, no? Kumbaga, sabi nga nila, no? Correct me if I'm wrong, kung nasa history ba raw yan sa buong mundo na kasama na siya doon sa listahan ng mga gumawa ng ganyan. Parang Holocaust na po yan, no, kung tutuusin, no. Parang yung sa history nung sa iba pa pong mga gumawa ng ganyan, lalo po sila Hitler. Alam niyo na po yan, no. Yung ganun po, kumbaga humihilera na po doon itong si ex-President Duterte sa ginawa niyang yan. Although, sige, sabihin natin, no, para meron tayong doon sa mga pro Duterte. Sinasabi nyo, di ba, na talagang nung panahon ni Duterte, makakapaglakad ka ng matiwasay kahit hating gabi sa kalsada. Nagsisuko daw, sige, nagsisuko yung mga ibang mga adik, no, na ayaw nila kasing madali sila ng tokhang, di ba? Nagbagong buhay, may ganung positive. Pero, paano naman po yung mga nadamay lang? Di ba? Sila Kian de los Santos, meron pang bata, di ba, na 3 years old. Meron pang 5 years old din na bata at marami pa pong ibang nadamay lang na hindi naman gumagamit ng droga. 'Di ba? Kaya nga po nagkaroon po ng ganito na talaga nagprotesta ang maraming tao, lalo na po yung mga pamilya ng mga nadamay lang. 'Di ba? Lalo na po nila Kian de los Santos at marami pa pong iba. Hindi na po natin maisa-isa yon. Yun po kailangan po lawakan po natin pag-iisip natin dito. Paano na lang, ito po yung sa akin, no? Paano na lang kung ikaw mismo, yung anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, tatay mo, o kung sino man sa pamilya mo ang nabiktima. Alam na alam mo sa pag-iisip mo at sa kakatauhan ng kapamilya mo na yun na nadamay lang dito sa tokhang ay hindi talaga sila gumagamit ng droga at hindi sila pusher. Kung alam mong talagang nadamay lang sila, anong mararamdaman mo kung bilang kinuha yung buhay ng iyong mahal sa buhay? 'Di ba? Kaya ito po yung sinisigaw ng mga biktima, 'di ba, ng tokhang, 'di ba? Sinasabi nga nila walang perpektong batas, walang perpektong pagpapatupad ng batas. Oo, nandun tayo. Pero dapat magkaroon ng due process. 'Di ba? Isipin nyo ito yung real talkin ko rin kayo. Hindi kasi po yung mga dinali po dito sa tokhang yung mga mga gumagamit karamihan. Majority po ng mga gumagamit lang ng droga. Yun lang po yung naipakulong nila o napatay nila. 'Di ba? Pero yung mga talagang head, no, yung mga pinuno, yung mga pinanggagalingan ng droga na yan ay hindi naman po yun nakulong nila o yung napatay nila. 'Di ba? Yung napakababaw po, yung mga pusher lang, 'di ba? Yung mga gumagamit lang. Pero yung pinanggagalingan mismo ng sindikato ng droga na yan ay hindi po yun ang nahuli, no? Ng tokhang na yan. Tapos mas marami rin po yung mga nadamay. Paano na po yung mga yun, no? Kayo na po mag-isip kung tama po ba ang pagpapatupad ng tokhang. Dahil mismo ang inyong ex-President Duterte, siya po ay nagsasabi na hindi po perpekto ang tokhang. 'Di ba? Marami pong nadamay diyan, real talk. 'Di ba? Kaya pakinggan pa po natin tong video na to ni Solidong Kaalaman. Kung kaya't nagkakaroon ng probable cause na ang dating Pangulo rin ang kinakailangang managot sa bagay na ito. Tama. Na maaari namang magdulot lamang ng kaguluhan kung sa Pilipinas lilitisin ang kasong ito. Kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng ICC na siya ay ipaaresto
Gayunpaman ay may pagkakataon pa rin si Duterte na patunayan ang pagka-inosente nito, subalit maaaring hindi na ito magiging madali para sa kanya. Tama. Dahil sa samot-saring pahayag na nasabi niya na, gaya ng pag-amin na kasalanan niya ang extrajudicial killings Yes. na naganap noong panahon niya. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Kaya Di ba? Kaya sabi ko sa inyo na wala nang kahirap-hirap ang ICC na humanap ng ebidensya. Kasi mismong sa bibig niya lumalabas yung mga ebidensya. 'Di ba? Hindi niya pa pwedeng i-deny yun. Sinabi niya ang kasalanan ko lang ay yung extrajudicial killing. Pag-amin po yun live on television. 'Di ba? Kumbaga pinatutunayan niya na merong extrajudicial killing, no? Tandaan niyo sa mga pro Duterte, no? Huwag kayong magagalit dahil mismong sa bibig ni Duterte nang galing. 'Di ba? Ang kasalanan niya lang daw ay yung extrajudicial killing. So, yung mga pagpatay sa mga inosente, 'di ba? Kasalanan niya daw 'yun. Yung mga nadamay, 'di ba? At yung sobrang force, 'di ba? Na in-enforce niya doon sa Tokhang. 'Di ba? Maganda po kasi yung yung adhikain ng Tokhang 'Di ba? Na para makapagbago yung mga huhulihin, 'di ba? Para hindi na kumalat yung droga. Kaso nga lang po, meron pong abuse of authority. No? Sana po pinapakinggan nyo mabuti yung pagpapaliwanag ko rin, no? Dahil po, yun po talaga yung main point dito. Merong abuse of authority. Malamang po yung ibang hinuhuli, no, na yung tinotokhang po nila, yung mga pinapasok nila sa bahay, hindi na nila yung iba hinahayaan na makapagpaliwanag kung sila ba ay totoong gumagamit ng droga o hindi. Yung iba po doon, pagpasok nila sa bahay, yun yung pinapaputukan na po nila. No, nagkaroon po ng abuse of authority. Hindi po mangyayari ang abuse of authority kung matatag po ang pundasyon ng nagpatatag ng batas na yan. 'Di ba? Kung may matinding implementasyon na dapat wag niyong gagawin to, hulihin niyo lang, dalhin niyo sa kulungan, ganun May due process. Pero po, dito po sa Oplan Tokhang, wala pong due process na nangyari. No? Mas marami po yung namatay o napatay. Tandaan niyo po, no, hindi po biro ang 30,000 na napatay dito po sa Oplan Tokhang. Hindi po biro 'yon. Isang buhay lang po ang mawala. Ay napakalaking kasalanan na po nun. At lagi nyo pong tatandaan, kung hindi man po kayo Kristiyano, no, alam nyo naman po, no, hindi po tama na ang tao ang kumuha ng buhay ng kapwa-tao natin. Di ba po? Ganun yan Ang Diyos lang po ang kailangang bumawi ng buhay natin. Ganun po yun. Di po natin alam kung anong kahinatnan nito, kung si ex-President Duterte ba ay laya pa po dahil sa mga kasalanan niyang to. Sinasabi ko pong kasalanan niya pong to kasi po mismo sa kanya, sa bibig niya po nang galing. No? Na sinasabi niya na ang kasalanan niya raw ang extrajudicial killing. At marami pa pong iba. Di ba po yung latest nga po, di ba yung kinakampanya yan yung kanyang partido, no, na pagpapatay na daw na lang yung mga kalaban nilang sa Senado, yung mga senador, para sure win na raw sila, di ba? Alam natin na sabihin, ika-counter na mga Duterte, biro lang yun, ganyan lang magsalita ang ex-president. Pero hindi po laging biro. Pagbabanta po yun, threat po yun. No? Kaya nga po, sabi ko sa inyo paulit-ulit, no, hindi na po nahirapan ng ICC na mag-gather ng maraming ebidensya tungkol dito kay ex-president Duterte. Kasi mismong sa bibig niya po nanggagaling lahat ng mga ebidensya na kaya ito po, nakasuhan na talaga siya ng ICC at hinuli na siya. Dahil sa samot-saring pahayag na nasabi niya na, gaya ng pag-amin na kasalanan niya ang extrajudicial killings na naganap noong panahon niya. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Kaya't malaki ang tsansa na aabuti ng maraming taon ng Pangulo sa detention facility ng ICC. Teka, ito lang bilang pumasok din sa isip ko. Tapos yung sinasabi pa ng mga supporter ni ex-president Duterte na bakit ginanon nyo, matanda na yan, may sakit na siya, kita nyo, nahihirapan huminga, hindi man lang daw binigyan ng magandang higaan, tingnan nyo, nagpakita pa sila, naka-oxygen na. Hindi po kasi ganun hindi po ganun umaano ang batas. Nung nakaraan, nung siya pang nakaupo at malakas na malakas pa siya, 'di ba? Lahat pinagmumura niya, lahat ginagawa niya ng ganto, ganyan, 'di ba? Tumatawa pa kayo nung merong namamatay.
'Di ba? Yung mga supporter ni Duterte. Tumatawa pa kayo. 'Di ba? Ngayon na siya ay hinuhuli, no? Sasabihin niyo pa pray for Tatay Digong. 'Di ba? Pray for Tatay Digong yung pang sinasabi ng mga supporters ni Duterte. Pero mismo ang inyong ex-president, no, ay hindi naniniwala sa Diyos. Minura niya nga ang Diyos, 'di ba? Alam niyo na po yan, hindi ko na po kailangan pang ipakita yung video dito ni ex-president Duterte na minumura niya ang Santo Papa, 'di ba? At minura-mura niya rin ang Diyos. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin niyo, pray for Tatay Digong. Yun po ang masaklap na katotohanan eh. Mismo yung ipinagdarasal niyong si ex-president Digong ay hindi naniniwala sa Diyos. Dahil minumura niya nga ang Diyos eh. Kaya nga lagi na sinasabi, 'di ba? Do not ever mock God. Kasi ito po yung mangyayari, ito po yung matinding karma na aabutin natin. Tao lang po tayo, wag na wag mong imamak ang Diyos. 'Di ba? Hindi lang po ang Diyos, lahat po halos eh. Lahat po ng minumura niya. 'Di ba? Unang-una rin kung ikaw ay presidente, dapat po ba 'yon talaga? Na tayo eh. Tayo naging gullible tayo ng mga panahon niya eh. Lalo nung kampanya niya noon. Kasi grabe itong presidente to, itong tumatakbong presidente to. Kakaiba siya, nakakatawa, ganun. Pero hindi na po nakakatuwa sa panahon ngayon. Di ba po? Yun nga pong huli. Sobrang cringy na po nung huli. Nung kinakampanya niya nga po yung kaalyado niya. Sa pagpapatay na yan. Yung mga senador na kalaban natin para tayo na yung manalo. Si Robin Padilla nga sa likod, 'di ba, hindi makakibo eh. Dahil sobrang cringy na po noon, sobrang hindi na po tama yung kanyang pahayag na 'yon. No? Alam ko po, marami po mga pro Duterte dito na makakapanood dito, pero masaktan na po kayo, pero yun po ang katotohanan. Kailangan po kayong mamulat. No? Mamulat po kayo sa mga ginawa at mga sinasabi ni ex-president Duterte. No? Hindi ko po kayo pinipilit na maliwanagan, pero dapat po kayong makinig sa isang banda. Dahil dapat po hindi po kayo bulag eh. Dapat hindi lang po kayo nakatuon doon sa mga kay Duterte na hindi nyo tinitingnan yung mga maling nagawa niya. 'Di ba? Mismong hindi na nga po Pilipinas ang nagpapataw sa kanya ngayon ng 'di ba? Hindi na po Pilipinas yung nanghuli. Yung ICC na mismo. 'Di ba? Crimes of humanity. Humanity, ganun katindi ang kaso nitong ex-president, 'di ba? Kumbaga, hindi biro yung kaso niya. Kaya nga po siya nasa ICC ngayon. Kaya mas maganda talaga para sa akin na nasa ICC siya para patas po, no, walang kinikilingan ang magiging pagdilitis sa kanya. Kumbaga, pagdating niya sa ICC doon sa dahig, normal na tao siya doon, ordinaryong tao na nililitis. Hindi siya presidente. Na kapag sa Pilipinas siya nilitis, may ganun po eh. Pwede niyang gamitin yung power niya. 'Di ba po? Para mabend ang batas, no, ang pagdilitis. 'Di ba? Sabi nga rin po sa ICC, no, ipi-freeze po yung kanyang asset. 'Di ba? Hindi niya pa pwedeng gamitin yung kanyang pera o kanyang kapangyarihan sa ICC. Ganun dapat, 'di ba? Para patas din doon sa mga biktima ng tokhang, sa biktima ng extrajudicial killing. Kasi po sumisigaw po sila ng hustisya, ang tagal na po nila, no, na humihingi ng hustisya at hindi nila nakukuha. Ngayon pa lang po nilitisin itong si ex-president Duterte. Hindi po natin alam kung anong magiging katapusan ng pagdilitis dito kay ex-president Duterte. Pero sa akin po sana makuha ang hustisya ng mga nadamay lang sa extrajudicial killing. Habang nililitis ang kanyang kaso, kaya't mangangahulugan ito na malaking kabawasan ng impluensya ng China sa Pilipinas ang pagkakaaresto sa dating Pangulo, kung kaya't agad namang rumesbak ng pahayag ang Komunistang Partido ng China kung saan ay nagbabala ito sa ICC na nakamonitor sila sa ginawang pag-aresto kay Duterte at pinayuhan ng ICC na huwag gawing politikal at gumamit ng patas na pamantayan ng ICC laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Eto, no, dito na sila na-booking ng matindi, no. Dito natin makikita na talagang merong alliance itong si ex-president Duterte at ang China. 'Di ba? Real talk po 'yan.
We're closely monitoring the arrest of former President Rodrigo Duterte under an International Criminal Court or ICC warrant for crimes against humanity of murder and warned the international body not to politicize the issue or engage in kung ano man yan, di ba? Isipin nyo, di ba? Nangingialam ang China sa problema nito ni ex-President Duterte. Di ba? Winarningan pa, di ba? Warned the international body not to politicize the issue. Di ba? So, real talk, alam na po natin yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. Suportado ng China itong si ex-President Digong. Pro-China itong si ex-President Digong. So, yung lagi ko nga pong sinasabi, no? Totoo pala talaga. No? Na kung paano na lang kung si ex-president pa rin ang ating presidente ngayon. Real talk, probinsya na tayo ng China. Masasakop na po ang ating EEC. Lahat po ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea ay gagawin na pong military base ng China. Wala po tayong palag. No? Kaya matalino pa rin at talagang nagising siguro ang mga tao, no? Yung naging si PBBM ng presidente. Buti na lang po talaga. At hindi na po si ex-President Duterte ang ating presidente. Kasi real talk po, no? Probinsya na po tayo ng China o kabahagi na po tayo, parte na po tayo ng China. Mabubusalan na po ang Pilipino. 'Di ba? Kakalat po ang pogo. 'Di ba? Hahawakan na tayo sa leeg ng mga negosyanteng Chinese sa Pilipinas. Kakalat po sila di ba? Kasi po, ang presidente natin noon, kung si ex-president pa rin nung presidente, wala na. Lahat po ng sasabihin ng China ay oo na lang ang gobyernong Pilipinas. Mawawalan po ng silbi ang ating presidente dahil ang magbibigay ng mandato o magbibigay ng utos, ang susundin ng Pilipinas ay ang China. Di ba? Kaya matalino po, no, ang Diyos. Kumbaga, alam din ng Diyos siguro na hindi dapat na magtagumpay ang ganung plano. Kaya, iniluklok ngayon ang ating presidente, Bongbong Marcos, na maigting ang paglaban dito sa China na kahit square inch ay hindi natin ibibigay. Di ba po? So, lahat po ng sinasabi po natin dito sa mga reaction video natin ay may katotohanan. No, na meron talagang gentleman's agreement, pro-China talaga itong si ex-President Duterte. Real talk dahil ito nga po, no, walang kinalaman ang China sa kaso na ex-President Digong. Pero bakit sila nakikialam? Bakit sila magbibigay ng warning dito sa international body, no, sa ICC, no, na wag daw i-politicize itong nangyayari, no? Lahat na lang pinakialaman na po ng China. 'Di ba? So real talk po, masaktan na po yung mga pro-China o yung mga sumusuporta kay Digong. Pro-China po talaga ang inyong presidente. No, walang kawala na po, no, sa statement na to ng China na hindi na po pwedeng i-deny ng ex-president o ng mga pro-Duterte na hindi naman pro-China ang presidente namin. Ito na po mismong China na nagsabi. Gumamit ng patas na pamantayan ng ICC laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Gayunpaman dahil nga ang China ang numero 1 kupal para sa mga Pilipino ay Numero 1 kupa. Tingnan nyo, di ba? Nakikita nyo kahit si solidong kaalaman, galit na galit dito sa China. Kasi Pilipino tayo Dapat ganun yung maramdaman natin bilang Pilipino. Hindi natin dapat sinusuportahan. Hindi natin dapat sinasang-ayunan yung sinasabi ng China at ng mga pro-China. Kasi Pilipino tayo Lagi ko pong sinasabi sa inyo, di ba, na dapat ang Pilipino ang nakikinabang sa ating soberanya o sa ating EEZ. Hindi po yung pesting China na yan. Di ba, real talk? Narinig nyo naman, di ba, yung sinabi dito ni Solidong Kaalaman, kupal talaga itong China. Di ba? patas na pamantayan ng ICC laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Gayunpaman dahil nga ang China ang numero 1 kupal para sa mga Pilipino ay lalo lamang napasama ang dating Pangulo sa Tama. ginawang ito ng China kung saan ayon sa ilang netizens ay tila ipinagtatanggol na ng amo ang aso nila. Yun, di ba? To the rescue sa tuta nila. This girl talaga. Hindi naman sila member pero pinapangaralan ng ICC. Grabe. Di ba? Obviously, yun nga. Tuta. Yung po yung termino ni Solidong Kaalaman. Tuta nga itong si, ng China.
masaktan na po kayo, pero ganun po talaga ang katotohanan eh. Which is, alam na alam nyo rin naman po talaga yung syempre, kayo po ang una nakakaalam niyan kasi po kayo po yung matinding sumusuporta kay ex-President Duterte. Diba? Alam nyo po yung galawan. Diba? Sana po wag kayong magtanga-tangahan dito sa nangyayari dahil alam nyo po yan eh, nagiging bulag pipit-bigi lang kayo. Dahil ganun po kayo, sobrang loyal nyo po sa inyong Panginoong Digong. Pasensya na, no? Pero real talk naman po talaga eh. Pinapanginoon nyo po itong si Digong. Di ba po? Pwede po kayo mag-unsubscribe sa akin kung kung nasasaktan po kayo, no? Sa mga sinabi ko. Pero real talk lang po, no? Ako po ay nagpapahayag lang aking komentaryo at opinion dito po sa pinapanood natin video. Kasi po Pilipino po ako eh. Di ba po? Kahit sino pa pong nakaupo ngayon, di ba po, kung hindi si Bongbong Marcos, pero lumalaban siya sa China, doon ako sa kanya kasi Pilipino ako. Di ba? Dapat nating ipaglaban ang ating soberanya, ang ating EEC. Hindi po ako hahalik sa puwet ng China. Never! Kasi Pilipino tayo. Di ba? Kaya kung kayo po ay pro-China o kayo po ay maka-Duterte, at syempre, alam niyo na nga, kitang-kita naman dito na pro-China ang ex-President Duterte. Kung nasasaktan po kayo sa mga pahayag ko po rito, pwede po kayong hindi na manood or mag-unsubscribe sa akin. Ganun lang po yun. Pero kung kayo po ay Pilipino, at ikaw ay maka-Duterte at nakikita mo po o naliliwanagan ka na sa mga paliwanag dito ni solidong kaalaman at sa mga opinion kong sinasabi at komentaryo na sinasabi ko dito, sana makapag-isip-isip ka na kung tama ba ang iyong desisyon sa pagsuporta sa mga gantong klaseng leader. Real talk po tayo dito, no? Hindi po tayo nagsusugarcoat dito po sa aking channel. Nasa sayo na po kung kaya ng dibdib mo ang aking mga sinasabi at ang pahayag dito ni solidong kaalaman. Kung mag-unsubscribe ka, wala pong problema, wala pong pumipilit sa'yo na manood sa aking channel. May kalayaan po tayo, meron po tayong freedom of expression at freedom of lahat. Kasi po tayo ay malayang bansa. Tayo po ay Pilipino, ayun lang po nasa sa akin, no? Pilipino po tayo, dapat tayo ang nakikinabang sa ating EEC at hindi po ang dayuhang China. Real talk. Yun pa man dahil nga ang China ang numero 1 kupal para sa mga Pilipino, ay lalo lamang napasama ang dating Pangulo sa ginawang ito ng China, kung saan ayon sa ilang netizens, ay tila ipinagtatanggol na ng amo ang aso nila. Isang bagay na naglalarawan na dahil sa pagiging sakim ng China at ang pagiging malapit ng mga Duterte sa kanila, ang tuluyang nagpahina ng kanilang impluwensya sa bansang ito. Tama. Kaya't malinaw na ang China rin mismo ang pinakaugat ng dahilan kung bakit bumulusok pababa ang impluwensya ng mga Duterte sa Yes. bansang ito, na noon ay kinikilala bilang pinakamahusay na pangulo, subalit ngayon ay binansagan ng tuta ng mga Chino. Yun nga eh, no? Ako rin eh, real talkan po tayo dito, no? Binoto ko rin po yan si Duterte noon. Kasi po, grabe po, no? Yung impact po niya, no? Lalo yung nangangampanya pa lang, kakaiba siyang tumatakbong presidente. Grabe po talaga. Pero po, yun nga, no? Marami pong lumabas na gantong issue. Naumay na yung tao sa kakamura niya, lahat na lang minura, lahat na lang ganto, ganyan, walang respeto. Mismong sa Panginoong Diyos, di ba, minumura niya ang Panginoong Diyos. Cringy po talaga eh, ganun po eh. Kaya sana po, tulad ko rin po, no, na nagising na po sa katotohanan din. Matagal po tayong nabulag, no, o naging tagasunod nitong ex-President Duterte dahil real talk naman po talaga, marami po talaga siya nagawa. Yung passport, taging 10 years, yung lisensya, and so on and so forth. Marami po talaga. Pero mas marami po rin kasi yung mga nagawa rin niyang hindi maganda. Kaya nga po mismong ibang bansa na ICC na ang kanyang kinahinatnan ngayon, di ba? Isipin niyo, no? Crimes of humanity, murder. Di ba? 30K mahigit. Hindi po biro yun. Sobrang parimarim ka, lahat na po ng kadiliman ay mai-imagine nyo sa ganun, no? 30,000 mahigit na tao ang kinitil ang buhay. Hindi po biro yun. Kaya't hindi malabong napagtantunan ng kasalukuyang Pangulo na mahihirapan silang litisin ang kaso ng Pangulo sa bansang ito, lalo pa at ang China ay may kakayahang maglabas ng malaking pondo upang mapanatili ang impluwensyang politikal nito saan mang bansa sa mundo, gaya ng kooperasyon ng SMNI at ng Chinese-owned state media. Ito pa di ba? Ito, real talkan tayo mga pro Duterte, no? Bakit nagiging bulag talaga kayo pipi at bingi dito, no? Isipin nyo, itong si Kibuloy na lang, di ba?
meron siyang kaso, no? Mismong sa FBI, no? Federal Bureau of Investigation. Imported po, no? Sa ibang bansa, sa States. Yun na po ang nagsampa ng kaso sa kanya. Most wanted po itong si Kibuloy. 'Di ba? Allegedly, 'di ba? Nanggahasa ng molestya ng mga bata, ng mga babae, ng mga member niya, 'di ba? May kaso talaga, real talk. May kaso. Nakakulong nga ngayon, 'di ba? Bakit may gana pa siyang tumakbo at sinusuportahan pa rin ng mga pro Duterte? 'Di ba? Imagine niyo, no? Ibabalik ko ulit sa inyo yung sapatos ng mga naabuso. Kung kayo baka mag-anak nyo yung mga naabuso niya, ni Kibuloy din, mananahimik na lang ba kayo? Susuportahan nyo pa rin ba tong taong to? Pero hindi. Yan po ang malaking problema rin sa Pilipinas. Kriminal. 'Di ba? Literal kriminal. Tumatakbo. 'Di ba? Sa pagkapolitika o sa kung anong posisyon. Kadalasan pa, nananalo. Bakit po ganito tayong mga Pilipino? Hindi po tayo gumagamit ng utak natin. Madali po tayong mapaniwala sa mga bulaklak na salita, ng mga lagay, ng mga pagbibigay ng pera, ng mga pesting taong yan. 'Di ba? Hindi po tayo superhero, hindi po tayo nagmamalinis, pero bakit po ganito po tayo? Kaya nga po sinasabi ko po, 'di ba, tayong mga Pilipino. Kasi majority po talaga ay tayo po ay masyado po tayong kung mag-idolize, no? Ganun po tayo eh. 'Di ba? Ginagawa natin patron, 'di ba? Ang mga taong to, porket yung karamihan sa atin ay nakikinabang sa kanila. 'Di ba? Ito na lang po, 'di ba? Karamihan din po sa mga sinusuportahan ng Pangulong Duterte. Ganito po, no, isipin niyo si Kibuloy. Convicted eh, kulong. 'Di ba? May kaso, real talk po, no? Pero ito po, tumatakbo pa rin po bilang senador. Tapos marami pa rin ang sumusuporta. Bakit po ganito po tayo? Nako, gising Pilipinas, no? Yun ang pong gusto ko sabihin, no? Gising Pilipinas. Nako, kaya po hindi po tayo umuunlad dahil hinahayaan natin ang mga gantong klase ng tao na pamunuan po ang ating gobyerno. Wala po, kung hanggat may kurap, hanggat may ganito pong mangyayari, tayo po ay lalo maghihirap. Ang Pilipino o ang Pilipinas ay lalo maghihirap. Sila lang po ang yumayaman, sila lang po ang gumaganda ang buhay. Pero po tayo mga ordinary mamamayan, patuloy po tayo maghihirap kung may kurap. Na bagamat wala pa umanong written agreement, ay malinaw naman ang lumalabas sa mga ibinabalita nila na palaging pabor sa mga Duterte at Tama. China. Isang indikasyon kung gaano kalawak ang impluwensya ng China sa bansang ito na maaaring mag-udyok sa mga Pilipino upang suportahan ang dating Pangulo. Kaya nga napakaganda na nasa ICC siya. Di ba sinasabi ko sa inyo kanina, no? Na ordinaryong mamamayan siya doon. Hindi siya makakagamit ng kahit anong impluwensya. No, kailangan niya lang maglabas ng kanyang mga supporting documents doon, yung mga ebidensya niya na ipagtanggol niya yung sarili niya, 'di ba? Sa true attorney, 'di ba? Vice versa, ganun din po yung mga biktima ng ng EJK, kailangan nila maglabas ng matinding ebidensya. Gugulong ang hustisya sa ICC kasi hindi niya magagamit yung kanyang kapangyarihan eh. 'Di ba? Si Duterte, alam po natin napakamakapangyarihan ni Duterte. 'Di ba? Kung sa Pilipinas po nangyari yan, yung paggulong ng hustisya o yung kaso na yan, kung dito manlilitis, wala po. Hindi po mangyayari ang totoong hustisya sa Pilipinas. Dahil sobrang makapangyarihan po ng Duterte. No? Kaya sobrang maganda talaga at buti na lang na nandoon siya sa ICC nang hindi niya magagamit kahit anong power niya doon. 'Di ba? Sinasabi ko po sa inyo, hindi siya titingnan ng ICC bilang ex-president o bilang presidente. Ordinaryong mamamayan lang siya doon na may kaso sa ICC. Kaya napakahusay po na nakuha siya ng ICC. Sana po mabigyan po ng hustisya lahat po ng naging biktima ng EJK. Kaya't malinaw na kaguluhan lamang ang dulot kung ipipilit ng pamahalaan ito kung sa Pilipinas lilitisin Tama. o parurusahan ng dating Pangulo. At malapit na nga pong sumunod yung kanyang right hand man na si Bato de la Rosa. Antayin po natin yan at hindi naman daw po siya magtatago at kusang loob daw po siyang susuko sa ICC kapag sinerve na yung kanyang warrant of arrest. Ayun lang po, no?
Sana nagustuhan nyo at natauhan po sana kayo sa napanood nyo to at sa mga naging komento ko rin. Ito po yung sariling opinion ko po to at komentaryo na aking sinasabi dito po sa video natin ni Solidong Kaalaman. At napakahusay po talaga ng Solidong Kaalaman. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas ako ng ganitong reaction video. I-comment mo sa baba ang komento mo dito po sa napanood nating video ni Solidong Kaalaman. Yun nga, ilabas nyo kung ikaw ay pro Duterte o anti Marcos ka, whatever, kung anong kulay mo sa politika, mag-comment ka sa baba. Kung nasaktan ka, pro Duterte ka, pwede ka mag-unsubscribe sa akin, walang problema. Kung naman kaya mo yung mga gantong topic, kahit na pro Duterte ka, mag-comment ka pa rin sa baba, ilahad mo ang saloobin mo sa napanood natin at sa komento ko sa mga opinion ko dito sa video na ito sa Solidong Kaalaman. Maraming salamat, till next time, ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.